Intelligent lock installation na naman tayo mga ka-DIY. So i-share ko sa inyo kung paano ginawa yung pag-install ng intelligent lock. Digital Intelligent lock. intelligent lock. Ayan, okay, okay na dali. Alis na. Uy. Sino na dali? Rocket. Kompleto. Oh. Ayan. Manual. Manual. Teka. Kompleto. Ay, kabagtik. Kabagagtik-tik. Ay, kabagtik eh. So, yan na siya. Okay na. Ito, naka pa siya yung card. Tara, yan na lang. Ayan. Yes. Mabot siya yung susi. Oh, lock. Lock. Okay. Okay guys, short po yung frame ng door, itong aluminum door na ito. So, ang naisipan ko pong solution dito is ulitin po yung pagkagawa ng door. Gagawin pong 4x2, yung 4 inches yung haba. Kasi itong gamit natin ay hindi po talaga malagay. Kasi meron pa yung salamin. Kasi pasok pa yun sa loob yung latch niya. So, buong door po ay ipagawa ko sa iba. Yung gumagawa ng mga aluminum glass. So, ang haba dapat hanggang dito. Kasi po, matatamaan na siya ng ng yung lock. Malaki kasi ang ma-occupy ng lock. So, ito, remove talaga ito. Yung bago na, yung digital lock na yung maglagay dyan. So, ito, dumating yung mga gagawa ng door. Pinalitan na, hindi ko na na-video kasi hindi ko nabutan na nag-umpisa na para silang gumawa. So, ito na yung nakuha ko. Ayan na, yung ibabaw, ganoon pa rin. Pero yung dulo ng door is pinalitan ko ng 4 inches at saka doon pa rin. Yung baba need po talaga ay 4 inches din kasi siya yung maghawak sa baba. Ayan po, ready na po siyang lagyan ng digital lock. Ito ang ganda kasi malaki siya. Yun niya guys, 4 inches. Eksakto. So, ngayon, maikabit na natin yung ma-install na natin yung digital lock. So, ito yung cutting template. Importante ito kasi ito yung dimension ng door. So, dito tayo mag-base para tama yung makuha natin. So, kumuha muna ako ng sukat galing sa lalim. Yung, depende sa inyo guys kung gaano kahaba yung ano nyo. Ito sa akin. Kumuha lang ako ng standard, ginaya ko sa ibang doorknob. So, then dyan ko kakabit yung digital lock. So, yan. Meron tayong dimension. Mas madali lang po guys kasi sundan lang. Ito i-cut ko guys para mas madali sa akin. Kinat ko yung cutting template. Tapos doon ko idikit sa frame para mas madali. So, may na-install ako na walang ganito. So, maswerte tayo at mayroong binigay na cutting template. Ayan, mas mapadali yung trabaho mo pag meron kang ganito. Hindi ka na magsukat-sukat pa doon sa yung latch niya, yung device na may lock. Dito, wala na. Ilagay mo lang doon sa frame. Done. At ito naman yung sa gilid, doon sa 4 inches. Ito yung sa may lock. Yan yung kuwit na yan sa loob, yung block.
doon din ka magbutas. So, dito sa gilid, ito yan. So, same lang doon sa kabila. Parang back to back lang yan. So, ayan guys, nalagay talaga sa gitna. Ito, dinikitan ko muna ng tape. Katapos ng lagyan ko ng tape, guguhitan ko. Yan lang guys, ang dali lang. Importante talaga yung dimension. Para pag na gawa natin, salpak na lang tayo. So, gumamit ako dito ng grinder. Yan. Doon lang sa gilid lang ang ikat ko. Then the rest is ginawa ko, kinat ko na lang plier. Pero dito, nag-render muna ako. Okay, mas madali. Kasi nakakapagod pag lalagariin mo yan. Dito ko na ako maglagari pag sa dulo na. Kaya ito po yun guys. Ayan po. Punching na lang. Ginawin ko ng file. Para i-san. Then ayan guys. Pasok na. Napakadali lang guys. Then dito naman tayo sa loob. Binaliktad ko lang yung cutting template. Yan lang guys. Ganyan lang kalit yung butas niyan. So, parang babarinahin mo lang. Same din yung sa kabila. So, napakadaling i-install lang ng digital lock guys. Ang mahirap lang yung configuration niya. Pero madali lang sundan yung configuration. So, ito yung cutting template. So, ayan guys, hindi ko na pinakita kasi ang talitan lang yan guys. Babarinahan nyo lang yan. Then, cuttingan. Then, ulit naman. Yes, ang dali lang talaga. So, kahit sino kayang gawin ito. Okay, so ready na po siyang lagyan. So, naipasok ko itong lock na yung latch niya. Latch ba tawag dito or bracket. So, ano ko, lagyan ko ng pen para doon ako mag-drill para sa rivets kung gagamitan dito guys kasi mas manipis siya kasi pag screw matatanggal kasi ano malaking rivets ang ginamit ko. Pag screw kasi parang magulus din siya at saka makapal yung screw. Ito yung lock niya para mag-lock siya both sides. So, ito importante ito. Kailangan mapasok mo dun sa ano guys. Pero sigurado akong eksakto yan kasi ginamitan natin ng cutting template. So, ito guys, i-lock mo talaga yan. Importante i-lock natin ito. So, plier lang ginamit ko. Pwede na. Then, ito yung inuna ko, yung sa labas. Yung sa labas para maglabas yung ano niya. At sa kabila. Then, pagpasok niyan, lagay mo yung ito yung rod na para rod yan siya para mag-open yung latch. Then kabit natin itong supply niya. Pagkatapos pasok natin siya. Pagkatapos ikabit natin siya dun sa loob. Ayun, napakadali lang. So, ganito yung pag-install sa aluminum glass, aluminum na sa iba din yung sa kahoy. Yung sa kahoy, mas mahirap yun guys. Kailangan mo ng mga chisel. Pasensya guys, nag-blur yung ko kasi nag-autofocus siya doon sa ulo ko. Then, lumipat yung focus. Pero walang problema din guys kasi scroll lang man talaga yung ilagay lang. Walang pinag-iba, scroll lang talaga. So, dito nalaman ko na nag-blur pala. Ayun, nice ko. So, ayan. Napakalinis, napaka-smooth po yung trabaho mo. Wala kasing hirap. Cut ka lang, pasok, then gano'n na. Yan, ito yung pag nasa loob ka, pwede kang maka-open. Ito yung double lock niya, double latch. So sa loob, pwede kang mag-open anytime. Kasi sa loob, okay lang. Dito sa labas, di mo yan ma-open. Kailangan mo ng password or combination number or card. Or pwede din yung key. So, meron kang 4 na option. Ito, lagay ko yung dry cell. 4 po na AAA. Yan. Kung nalagay natin yan na yun. Ang hina kasi guys kasi yung isang kamay ko humawak ng cellphone. So isang kamay lang ginamit ko para pag lagyan ng battery.
So, ayan. Yan, sa loob. Ma-open mo anytime. So, double latch. Hindi ma-open. Yan sa loob. So, anytime sa loob, pwede na. Pero, pag nasa labas ka, guys, kailangan muna ng password. So, ayan. Nasa reflection yung sarili ko. Yan, hindi mo yan ma-open. So, kailangan mo ng thumb, fingerprint ng thumb. Then, doon mo siya ma-open. Okay. Galing, di ba? So, pag nasa loob ka, pwede mo yung i-double lock or single lock. Ayan, hindi mo siya open. So, dito, pwede ka mong gumamit ng password. Ayan, temporary password ko lang yan. Then, asterisk. Ay, sharp pala. Or number sign. Pag nag-green yan, guys, okay na yan. So, thank you so much po mga kapwa ko Pinoy DIY creators dyan.